Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halinang dumulog sa panalahapag ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng puso loob na pagkapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas sa kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nang sikem ng mga kapatid ni Jose at doon inilagan ang kawan ng kanilang ama, sinabi ni Israel, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid ni Dolan. Malayo pa siya'y natanaw na ang mga ito. Nagkaisa silang patayin sila. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon. At sabihin, sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at ihinulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain,
may natanaw silang pangkat ng mga Israelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Israelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman, dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Israelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahok sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may subong lalaki, tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinagakwintas ng kolyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nagngakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinagsangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong hari ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng haring pinamamahala, sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Naroroon ang Diyos sa pagmamahal. Naroroon ang Diyos sa pagmamahal. Naroroon ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas sa bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta na may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binito naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit hindi ang ginawa ng mga kasama sa mga iyon. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Itong tagapagmana, halikayo, patayin natin ang mapasa atin ng kanyang mamanahin." Kaya siya'y sinunggaban nila, inilabas ng ubasan at pinatay.
Pagbalik na may-ari ng ubasan, ano kayang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at pahaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kautusan? Ang batong dinakrin ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siya naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayong ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseo ang mga talinhaga ni Jesus, at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpinsanan nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga tao na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa parehong pagbasa na napakinggan natin sa araw nito mula sa Aklat ng Henesis at sa Ebanghelyo ni San Mateo, makikita natin yung tinabagang pagkatalo ay nagamit ng Diyos para ihayag ang kanyang tagumpay. Yung tinabagang pagkatalo ay naayag ng Diyos ang kanyang kakayahang magtagumpay. Sa ating pong unang pagbasa mula sa Aklat ng Henesis, ay ating natunghayan kung paanong pinalak na patayin si Jose ng kanyang mga kapatid. Ito dahil sa kanilang pagkainis at pagkaingit kay Jose na sabi natin na paboritong anak ni Israel. Kaya nung siya pumunta para sa kanyang mga kapatid, anong ginawa sa kanya? Inihulog na lamang. Si Ruben kasi, yung panganay, na alaala na hindi dapat ito patayin. Kaya sa halip na patayin, anong ginawa ng mga kapatid niya? Inihulog siya sa isang balon. Pero sabi nga nila, ano mapapala natin? Kaya mas maganda, ipagbili na lamang natin siya. Kaya yun ang nangyari, na may dumanan na mga ngalakal patungo sa Ehipto, pinagbili na si Jose. Pero ano nangyari kay Jose sa Ehipto? Dala na rin ang kanyang mga panaginip, ay nakilala siya doon. At dahil dito, yung faraon ng Ehipto, natuwa sa kanya. Dahil na ipaliwanag dito ni Jose ang kanyang mga panaginip, kung kaya hindi na paghandaan nila. Kaya si Jose po, hinirang na gobernador na isa sa mga bayan ng Ehipto, na naging tagapagligtas ng buong Ehipto at hindi na makarating bansa sapagkat nung magkaroon ng tagtuyot, ang bansang Ehipto ay may sobrang produce o yung mga bunga ng kanilang mga itinanim na kung kaya maski ang mga kalapit bansa ay maaring bumili sa kanila. Kabilang na ang pamilya ni Jose. Samantala sa ating Ebanghelyo ay ating natunghayan dito yung salaysay ng kaligtasan. Merong may-ari sa ubasan, pinagkatiwala ito sa mga kasama, pero hindi ito binigay ang nararapat na parte ng kanyang may-ari. Pinadala ang mga manggagawa niya, pero hindi nito pinakinggan sa pinatay. Siya'y kumakatawa sa mga propeta, sa mga hari, sa mahukom, sa lumang tipan. Sa kahuli-huli, ano ginawa? Sinugo niya kanyang anak. Pero ganoon din ang ginawa ng mga kasama. Pero sa pagkamatay ni Jesus, naging daan para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, sa uling bahagi ng Ebanghelyo, binanggit dito na ipagkakatiwala ng may-ari ang ubasan sa mga bansa na magiging tapat sa Kanya. Sa mga bansang magbibigay ng parte para sa Kanya. Sino yung mga bansang iyon? Sino tinutukoy dito ng Panginoon? Walang iba, kundi ang lahat ng mga sumampalataya sa Panginoon matapos sa Kanyang muling pagkabuhay. At tayo,
kabilang tayo doon. Sa ating pinagkatiwala ang pag-ari ng Diyos, sa ating pinagkatiwala ang malawak na ubasan ng ating Panginoon. Pero ang tanong, ibinibigay ba natin yung parte para sa Diyos? O baka katulad tayo ng mga sinaunang kasama, dulot ng inggit, dulot ng pagkaganit, ay hindi ibinigay yung parte para sa may-ari. Tayo bilang mga Kristiyano, do we give what is due to God and what is due to others? Halimbawa po, kahapon, punta dito yung gumagawa sa atin ng sanktuaryo. Siguro, SOP na yun. Maski naman siguro sa ibang kumpanya, sa ibang mga minsan sa ating masamang pansimbahan, nagkakaroon ng evaluation. Doon itinatag kung na-deliver ba na maayos, high quality ba yung serbisyo, yung materyales, maging yung mga trabahador. Nagkaroon ng evaluation. Talagay ito from excellent to poor. Hindi ko sasabihin ko ano naging grade natin sa kanila. Pero mataas. Maganda yung servisyo ng Patriarcho sa atin. Parang ganun sa atin. Do we give what is due? Binibigay ba natin yung parte para sa Diyos at para sa ating kapwa-tao? Halimbawa, kung kayo isang empleyado, sapat na ba sa'yo na basta pumasok ka, gumawa, 8 oras, yung may sapat na? O may do we exert extra effort para yung gawain natin ay talagang mas maging maayos sa kada araw na dumarating sa ating buhay? O kung kayo naglilingkod sa simbahan, binibigay ba natin yung parte na nalalaan para sa ministeryo at lalagyan para sa Diyos? Siguro kung magkakaroon ng evaluation, yung attendance, yung commitment, yung pagiging responsable bilang bahagi ng isang ministeryo ng ating inang simbahan. Hindi naman na hindi para bantayan tayo, kundi palalahanan tayo na may pinagkatiwala sa atin. Mayroong ipinagkatiwala sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng simbahan at sana nagagampanan natin ito ng tama at naibibigay natin yung parte para sa Diyos sa pinaglilingkuran, para sa Diyos na humilang sa bawat isa sa atin. Minsan kasi, maaaring nagiging complacent tayo o maaaring minsan tinatamad o dili kaya hindi natin na-prioritize ang dapat na mahalagang pinagtutuunan natin ng pansin. Kaya mga kapatid, bilang mga kasama ng Diyos sa kanyang simbahan, pinagkatiwala sa atin ito at sana ibigay natin yung nararapat para sa Diyos, para sa ministeryo, maging sa ating pamilya, maging sa ating lipunan. Amen. Habang pinaginilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kilingan sa Diyos, Ama, ating itutugon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong ng kanyang pag-akay sa simbahan at sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan.
manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan, at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na mga pagsubok, at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga yumaw naway tumanggap ng kanilang walang hanggang kapahingahan sa iyong kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sama rin natin sa ating paninalangin sa misang ito ang natatayang kahilingan ni na Josephine Bardos, Joel Bardos at Ricardo Gutierrez para sa managdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Carl Matthew Palad at Maricar Palad. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni na Maria Cristina Laderas Manginao, Natalia Reyes, Hermelda Calison, Leti de Guzman, Felicitas Reyes, Erlinda Galang, Fortunato de Leon, at ang lahat ng mga dinalo na may sakit sa barangay ng San Juan. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando, Rafaela, Ronnie Sr., Ronnie Jr., Romeo, Nicolas, Aurora, Veronica, Elsa, Tricia, Virgilio, Clemencia, Pablo, Nita, Marife, Antonio at Monsignor Vicente. Ating ibulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Tulungan mo kami mapaglingkuran ka ng buong puso at mamuhay ng karapat-dapat sa iyong pagtawag sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami may taguyod sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Sa pagkakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesus upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag na iyong anak ang iyong kalooban na mga pitukhay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kahitasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kahitasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kain itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkain tinumi, pinagsasaluhan natin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at idini sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahiblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at maging dapat kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo na kagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at pagbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapati mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasan iyong binibigay sa amin sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuting mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Pumayat tayo at ibigay ang nakalaan para sa Diyos at gayon din sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. May kapwa ang sarili, dapat hainan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing, gamitin sa paglingap, laging damhin